Hello, ako po si Paterno S. Maquel, ang inyong religion reporter. Ngayon ay Biyernes Santo, April 3. At ang matutunghayan ninyo ngayon ay isang kakaibang prosesyon, no? Ang prosesyon na ito na ginaganap ngayong alas 8 ng gabi, ngayong Biyernes Santo, ay tinatawag na Soledad. Itong prosesyon na ito, yung highlight nito, itong nakikita nyo sa baba, no? Tignan nyo yung mga pangyapak ng mga taong kasama. Wala silang panyapak. Naka-apak sila, barefoot procession. Isa itong barefoot procession kasama ng mahal na ina, mga Katolikong nakikipaglibing sa mahal na ina. Puprosesyon ngayon sa paligid nitong St. Joseph Shrine sa Quezon City. At yun nga, wala silang pang-apak. Magtanong lang tayo dito kung ano itong prosesyon na ito. Father Jello, pwede ba kitang matanong? Father Jello, ano po ba itong Soledad? Si Father Jello Parlan, ang parochial vicar ng St. Joseph Shrine. Yes, ang Soledad po, solitude ay tradisyon kung saan yung mahal na birhen ay lumalabas sa prosesyon pagkatapos ng prosesyon ng Santo Entierro at binabalikan niya yung dinaanan ng kanyang anak, no? So, in solitude, no? At usually, nakaitim yung mga kasama. Usually dito sa amin nakatapak sila, walang pansapin sa paa. At merong prosesyon ulit, no, sa gabi. Bakit po ba, Father, nakaapak, walang sapin sa paa? Part nung penitence, no, ngayong Biyernes Santo, no, yung hindi pagsusot ng panyapak, no, bahagi nung penitensya. Ang ilang beses yun na nagawa to, Father? 5 taon na ako dito sa St. Joseph Shrine, 5 taon na Soledad. Hindi po to madalas ginagawa sa Metro Manila, no? Hindi madalas, pero alam ko merong ilang mga probinsya, tradisyon ito na kinalaki ng mga tao. Last na lang, Father, alam kong uusad na yung prosesyon. Ano yung gusto nyong matutunan sana ng mga parokyano natin dito sa prosesyon na ito? Sa prosesyon na ito ay sinasamahan natin yung mahal na Birheng Maria. Alam natin siya yung, kumbaga siya yung perfect disciple ng Panginoon. Siya yung talagang perfect example kung paano sumunod kay Jesus. Hindi lang sa pamamagitan ng pagluluwal niya kay Jesus dito sa mundo, kundi pati na rin sa pagsunod kay Jesus hanggang dun sa krus. Kaya kahit ngayong Good Friday, nandun pa rin si Maria sa krus, nandun pa rin si Maria, sinasamahan yung kanyang anak, ganun din tayong mga disipulo niya. Hanggang sa krus, sinasamahan natin ng Panginoon. Salamat na marami, Father Jello, and sana wala kayong maapakang mapulis. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Ingat po. Ito, no? Thank you, Father Jello. Pakita ko lang itong mga parokyano ng St. Joseph Shrine. Bakit kaya sila, marami pa rin nagtitiis talaga, no? Penitensya ngayong Biyernes Santo. Kumausap tayo ng ilang mga sumasama dito sa Soledad. Ma'am, pwede po kong matanong? Para po to sa YouTube channel na The Religion Reporter. Ma'am, anong pangalan po ninyo? Ana. Ana. Jesus. Double N, Ana. Single N. Single N. Ma'am, ilang taon na kayo? 68. 68. At bakit po kayo sumasama dito sa Soledad? First and foremost to celebrate our Holy Week. And I'm praying for something. Ay, pero hindi pala kayo nakaapak ngayon, ano? Ako, diabetic ako, mahirap na. Ay, oo, And I'm a bit sick. Oo, pero still, no? Yeah. Sumasama pa rin kayo. I did also last night. Yung kanina. Last night yung ano ba yun? Morning ngayon. Yung grief ni Jesus. Oo. Yung sa Gethsemane yun. I was also here yesterday. So I'm doing all of this because I'm praying for something. Oh. For our health. And
I'm faithfully believing that God will help me. God bless po. Thank you po. Maraming And salamat. have a fruitful procession. Okay, thank you. Ito po, si Miss Ana de Jesus, kasama siya dito ngayon. Tingnan natin, no? Sino pa yung mga sumama naman dito sa Soledad. Ma'am, pwede po ba kayong matanong? Para po to sa YouTube channel, The Religion Reporter. Ma'am, anong pangalan? Ako na po. Anong pangalan po ninyo, ma'am? Jean Rose po. Ha? Jean Rose po. Ano po spelling? G-E-A-N. Opo. J-E-A-N, Rose. Yes po. Anong apelido po ninyo, ma'am? Erato po. Era? Erato. Anong spelling nun? E-R-A-T-O. Okay, ma'am. Ilang taon na po kayo? 27. At bakit po kayo sumama dito sa sa Soledad? Nakaapak kayo? Hindi po. Kasi nakita po namin sa page nila yung mga post po nila about po sa pag ni Mama Mary po. Oo. Bakit po mahalaga sa inyo na makasama ngayong gabi? Para po maalala po natin yung sacrifice ni Jesus at saka pagmamahal sa kanya nung kanyang ina. Nung sila po ay nabubuhay po. Sumama na po ba kayo sa prosesyon kanina? Hindi po kami kasama kanina. So yung ngayon lang, no? Opo. Sige po. 8 p.m. Sige po. Have a fruitful procession po. And have a blessed Good Friday. Thank you po. Ayan, no? At ito yung mahal na ina. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Ito, yan. Oh, yan. Pangalawang prosesyon. Kanina, ikaw rin ang sa prosesyon, di ba? Opo, ako po yun. Ano ang pangalan mo? Ako po si Enzo Enzo. Triunfante. Anong spelling ng Triunfante? Triunfante. And Enzo, bakit sumasama ka sa dalawa na yung prosesyon na sinamahan mo, ha? Opo. Ikaw rin yung doon sa Siete Palabras, di ba? Kumanta ka rin? Opo. Bakit ka sumasama dito? Anong kahalagahan nitong Soledad para sa'yo? Sacrifice po ito para sa panahon ng Quaresma o ang Semana Santa. Oo. Sorry, ilang taon ka na nga? 16 po. 16. Ikaw ba magpapari ka ba? Hindi po. Hindi. Pero malapit ka sa simbahan. Opo. Sige, ingat Enzo. Sige po. And have a blessed Good Friday. Father. Yan. Ito, no? Kasamahan natin ang mahal na ina. Ito sa paligid ng St. Joseph Shrine. Quezon City. Father Guido, baka pwede kitang matanong. Ano po? Ayan, si Father Guido Dugnao, ang parish priest ng St. Joseph Shrine. Father Guido, bakit po mahalaga itong ginagawa nating Soledad? Anong kahalagahan po nito? Ito po'y tradisyon na kung saan tinutunton yung pinagdaanan ng Inang Maria pagkatapos mamatay ng kanyang anak, pagkatapos ng pagkapako. Lahat ng pinagdaanan na sakit, lahat ng pinagdaanan na hirap at lungkot, nabalikan natin para mapaalalahanan din tayo na may kahulugan ng lahat ng ating mga pinagdaraanan ding hirap sa buhay. Pinagdaanan ng Inang Maria, pinagdaanan din po ng Panginoon. Father, parang mas solemn ng kaunti itong prosesyon na ito, no, ngayong gabi. Opo, tahimik lang po talaga. Oo, kaysa nung kanina, no? Oho. Father, medyo kakaiba lang yung lugar ng St. Joseph Shrine kasi Oo. nasa kalsada tayo, di ba? Tama. Yung procession usually sa mga residential area ito, Oo. Pero tayo sa Aurora Boulevard mismo. Tingin mo anong kahalagahan nun, significance nun para sa inyo bilang parish priest? Ang Aurora, ang daanan at hindi lang daanan, terminal, babaan. Kaya napakagandang magprosesyon at magpaalala habang dinadaan-daanan tayo na kasama natin ang Panginoon.
kasama natin ang Panginoon, kasama ang Dolorosa sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. At lalo na sa Cubao, hindi pwedeng baliwalain ang ating mga karanasan ng Panginoon dahil makikisangkot talaga siya sa atin. Lalo na ngayon sa mahal na araw. Sa mga mahal na araw. Father, last question na lang. Ngayon kasi, di ba, maraming mga tao hindi na pupunta ng simbahan, di ba? Oo. And ano yun, sobrang busy ng paligid. Parang ito nakikita natin sa paligid. Ano yung bilang isang pare, ano yung gusto mo sanang maiparating sa mga tao ngayong Good Friday? Huminto, pansamantala, at ang simbahan ay isang lugar para maaari nating ibuntong hininga ang ating buhay na mayroon ka pa rin kasama kahit na akala natin ay wala na at parang saglitan na lang ang mga nangyayari sa buhay. May gabay tayo at nandiyan pa rin ang Panginoon. Kailangan lang natin muling maalala, kailangan lang natin muling siya'y makasama. At yun ang kaya nandito tayo sa kalagitnaan din ng bising Aurora at Anonas, Mulabe, para magpaalala na pwedeng huminto pansamantala para magpatuloy sa walang hanggan. Thank you, Father Guido Dumlao ng Salamat St. po. Joseph Shrine. Ito siya, nakaapak siya. Ayan. Okay. Sige po, Father. Thank you po. Kaya palang bagal napipicture pa eh. So, tignan natin itong mga ibang bahagi ng prosesyon. Ito, isa sa mga parish volunteer, si Aljo. So, kakaiba talaga yung mga prosesyon dito sa St. Joseph Shrine. Dahil yung yung ating pinagpoprosesyonan, talagang mga main road dito na Metro Manila, lalo na dun sa may bandang Aurora Boulevard. At para magprosesyon ng nakaapak, talagang malaking penitensya ito para sa mga kababayan natin. So, kumausap na lang tayo ng isa pa, no? Hi, ma'am. Kasalanan. Titingin dito sa prosesyon. Ma'am, pwede po ba kayo matanong ng kaunti lang? Anong pangalan po ninyo, ma'am? Cecil po. Cecil, ano po? Ako na po hawak. Januario. Ano po? Januario po. Ano po spelling nung Januario? Yenuario. Ilang taon na kayo, ma'am? 54. And bakit po kayo sumasama dito? Nakaapak kayo, ano? Kita natin. Okay. Panata po to eh. Panata na po namin to. Oo, panata nyo ito. Since when po? Since dalaga pa ako. Since sa Iloilo pa ako dati. Bakit po? Kasi yung mother ko is kaugalian talaga nila to. Since yung mother ko is sa church din siya dati. So parang inano niya sa amin. Parang tinuturo niya sa amin, ganun. And kayo po, may special na dasal po ba kayo ngayong taon na ito? Yung parang healing, ganun. Oo. Yun na nga, yung health lang at saka layo sa mga sakit at saka sa mga disgrasya. At saka yung kapayapaan. Thank you po. Double L ang Cecil nyo, no? Yes, opo. Thank you po. Okay. Sa The Religion Reporter po ito Yeah, sa YouTube. welcome. Ingat po. Okay. Yan, si Miss Cecil Januario. Panata na ron na ito, matagal na. Mula pa nung nasa Iloilo siya. Yan, tuloy-tuloy yung prosesyon natin dito. Pakita ko lang sa inyo yung mga huling eksena bago tayo magpaalam.
talaga sa Pilipinas, abalaman ang maraming tao sa kanilang trabaho. Pagdating ng Holy Week, lalo na ngayong Biyernes Santo, hindi mapipigilan ang mga prosesyon gaya nito. Panata na ito, pangako na ito bilang pagpapasalamat at pagdulog din sa Panginoon. Ako po si Paterno Esmaquel, ang inyong religion reporter. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Panalangin ko kayo, Santa Maria ang Birhen, upang kami maging karapat-dapat sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi. Pwede ba tayo magpalitrato po dito? Sabay-sabay. Pwesto dyan. Ay, mayroon lang po. Excuse me lang po. Ay, sorry po. Ikaw.